sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM. IFM, narinig ko na yan! Magandang maulang hapon, Lodi ko. Andito na naman ang Idol mo 2 and 1, si Idol Kitchi. Oras na para makapagkwentuhan sa Lodi Talks Lodi. Kaya naman samahan mo na kami live via Facebook Live. At meron akong bisita ngayon. Siyempre, makikilala na naman natin siya. Maya-maya ng konti mga idol ko. Pero ngayon muna, share mo naman ang ating Facebook Live na to. At manood, tumutok at mag-comment ka. Kung may mga tanong ka para sa ating bisita, pwede yan, idol ko. Huwag kang mahihiya, i-comment mo lang yan dito. Kaya naman, eto na nga. Excited na ako makilala siya at makausap ngayong hapon. Sana ganoon din siya sa akin. Oo, eto na nga. From writing songs at 17 to capturing emotions in ways na parang diary ng puso mo. He's now part of the Sony Music Philippines family with hits like Panandalian that talk about love, change, at yung mga moment na kahit sandali lang ramdam mo buong buo. Ay, grabe yan. Let's get to know the stories behind the songs, the kulit behind the calm, and the heart behind the music. Please welcome mga idol dito sa Lodi Talk, si EJ Diperio. Ay, hello po. Hi! Ito pala, hello po sa inyong lahat. Ayan, welcome dito sa Lodi Talks. This is your first time, di ba? Yes. Sa IFM din. Apa. Ayan! Ako, sana maging memorable ang first time natin dahil sabi nila masaya mga first time, di ba? Nakakakaba pero nakaka-excite at the same time. Ayan, AJ, hello sa'yo. Eto nga, unang tanong ko, no, dahil ikaw ay singer-songwriter at nagsimula ka talaga sa music scene sa edad na 17. Anong kanta yung una mong sinulat na talagang feeling mo, sinabi mo sa sarili mo na, okay, songwriter na talaga ako? At sino yung una mong pinag-alayan ng kantang yun? Wow. Ay, grabe! Bakit parang... Siguro, yung pinakaunang kanta na nasulat ko na talagang nasabi kong, ito talagang gusto kong isulat, which is yung Tama Na. Tama na? Ay, Yeah. parang iba yung ano niya na. Iba yung sampal niya na. Oo nga, tama na. Anong storya niyan? Well, basically, pinagawa siya for school project. Yung parang inspired sa isang TV commercial na what if continuation ng story na yon. Oh. So, parang basically, the song talks about unspoken emotions. What if nasabihan ka ng ganito, ng tama na, inayawan ka, anong sasabihin mo? Ay, parang ang sakit naman ng hugot na Kaya, yun. Uyak. So, ano yun? Personal talaga yun sa'yo? May ano ba? May Well, yung something story na... hindi. But the core is yung the fact lang na, yung feeling na
tama na, wag na to, wag na ituloy ito. Parang, Oh, so Yes. yun. Tapos after that, sunod-sunod na. yes. Oo, doon mo na na-realize na kayang-kaya, maning-mani na to sa akin. Ah! Parang feeling ko makakapagsulat ako ng isang kanta na makikilala ng buong mundo at magiging anthem nila. Oh, di ba? Di ba parang feeling ko yun yung pangarap ng lahat ng singer-songwriter. Magkaroon Yes. sila na talagang isang kantang tatatak para sa lahat. Yeah. Oo, sa ngayon ba, feeling mo ba nandun ka na sa stage na yon or sa point in life na yun na parang feeling ko, eto na yun eh. Eto na yung kantang to. Well, at my perspective, basta okay sa akin, Mhm. okay na yan. Okay na yun. Kumbaga, bonus na lang lahat if naging anthem to ng ibang tao. Oh, ay sa bagay. Na parang maganda yun kasi wala masyadong pressure. Oo, Diba? kasi pag the more na iniisip ko, wait lang, dapat magustuhan nila. So, parang naging people pleaser na lang ako Totoo. instead of fulfilling my purpose as a songwriter. Oh, that's right. Naku, maganda yun mga idol. Kasi marami tayong makukuhang learnings mula sa kanya base sa usapan natin. Parang malalim siyang kausap. Parang kailangan kong, salbabida. Hindi. So, eto na, EJ. Using only song titles, pwede mo bang i-describe yung sarili mo? Pwedeng sarili mong songs or songs ng ibang artist? Go. Mm-mm. Paano mo i-describe yung sarili mo using song titles lang? Simple lang. Ano yan? Yun po yung title. Yeah. Kanta ko Simple po. lang, yun na yun. Kanta ko. Simple lang. Oh. Simple lang. Oh, tungkol saan yung simple lang? Like, yung feeling na akala mo sobrang complicated ng lahat ng bagay, pero if you took a beat, like pause and then think, simple lang pala. Simple lang pala. Nag-overthink lang pala ako kasi nakakadagdag yung Oo. emotions sa complications ng lahat ng bagay. Pero pag kumalma ka, pinag-isipan mo, kaya pala. Kaya pala. Oh, grabe. Parang feeling ko, hindi ko naman nagagawa yung mga ganyan. Kumalma din naman ako. Parang hindi ko naman nagawa yung mga. Nung kumalma ako, parang lalo ako nagpanic. Next, parang dami ko narinig bigla. Teka lang. Eme lang. Ikaw ba, dahil nagsusulat ka, do you also play mga instruments? Yes po. Ano yung mga na yun? Instruments na yun? Keyboards at saka guitars. Ayan. At dahil dyan, gusto kong malaman kung isa kang instrumento bukod sa gitara at keyboard, ano ka at bakit? Ay. Ah? Oh, Oo. harp. Harp? Wow. Panglangit yung mga ganun. Bakit harp? Di ko rin alam. Kasi malaki. Di ko rin sure bakit harp eh, pero wala lang, iba. Iba. So, marunong ka rin mag-harp? Hindi. Hindi. Oo, pero kasi di ba parang amazing lang naman nagagano. Tapos parang mga Diyos yung mga parang ganun. ganun-ganun Feeling mo na. nasa heaven ka. Oo. O kaiba, maganda yan. So eto naman, I'm sure meron ka mga dream collaboration no, na gustong ma-experience bilang isang artist. So sino to mga OPM artist na to na naging idol mo noon hanggang ngayon syempre at gusto mong makatrabaho rin naman? Talaga, consistent to, Evidencen. Evidence. Yes. Ano meron sa kanya at bakit siya? Malalim din siya magsulat na parang bang nagawa niyang hindi corny yung isang corny na topic. Oh. Parang, awkward na topic. Na topic, oo. So parang, wow, about family, Oo. nagawa niya ng, di ba minsan ang hirap pag-open sa family, tapos biglang nagawa niyang heartfelt. Oh. Parang, wow. Nakikita niyo yung perspective na pwedeng pag-usapan na mas maging seryoso. Yes. Hindi puro kalokohan lang. Oo. Grabe Gusto ko talaga yung lalim mo eh. Ito naman, sa lahat na na-release mong songs, ano yung pinakamasakit pero kailangan mong i-release? And bakit yun? Actually, may isa, hindi pa siya released. It's called Para sa Sarili. Oh, so para yan sa'yo? Yes. Song mo ba yan para sa sarili mo? Yes, kasi parang na-realize ko while writing that song, it's hard to love someone kung sarili mo palang di mo na natututong mahalin. Oh, anong hugot mo dyan? Kwento mo naman. Yung tita First ko. pa ba? Yan ba yung tita mong hindi ka pinapakain muna? Doon ka na muna sa kusina maghugas ka. Oo, Mamaya kailangan kumain may after. update ka every Christmas. Ay. Oo, seryoso ba yun yung hugot ng song na yun? Ay, hindi naman. oo. Walang pandemic Walang yun. pandemic. Ano yung mga realizations noon? Parang parang ang hirap to be friends with anyone. Ang hirap to be, ang hirap magmahal ng ibang tao kung sarili mo hindi natutunan mong patawarin. Or ang hirap magpatawad ng ibang tao kasi sarili mo palang di mo na napatawad.
or di mo na alam paano patawarin. Patawarin. At mahirap gawin yun. Kasi ang hirap Mahirap. magpatawad. Diba? Lalo kapag talaga matindi yung ginawa sa'yo ng tao. Mismo. Ayan. So, masasabi mo ba lahat ng mga songs na sinusulat mo ay base sa emosyon na nararamdaman mo nung time na sinulat mo siya? Yes. At may ibang songs na hindi ko alam na kinailangan ko pala in the future. Oh. Parang gano'n. May mga... Paano yun? Like for example, ito yung para sa sarili. Mhm. Sinulat ko yung pandemic kasi nakita ko na ang daming nalulungkot ng pandemic. Mm-mm. Nagbasa siya sa emosyon ng ibang tao. Pero Mm. eventually, kinailangan ko rin pala yung song na yun. Oh, ang galing. So parang, no? wow, posible pala yun. Oo, parang napipredict mo na, or hindi naman napipredict. Parang nape-predict. Oo, Parang gano'n. oo, parang yung ganon. pagdadaanan ko. Oo. Meron ka ba mga songs na parang habang ginagawa mo siya, parang iniisip mo na yung kanta na to, sana merong makarinig nito at sana matulungan ko siya kung ano man ang pinagdadaanan niya sa buhay? Yes, yun. Yung para sa sarili. Yun na yun. Yun, song na yun. So basically, yung mga songs na sinusulat mo, ano yung madalas na ideya niya or topic na dinidiscuss doon sa song na yun? More like empathy talaga. Mhm. Empathy yung drive ng songs ko Mm-mm. lately talaga. So, yun po. Okay ka lang ba? Uyak na lang. Meron ka bang gustong i-share ngayon na hindi mo Ayun, madalas yung nilabas mama ko po. kapatid? Nagsimula ng grade 2. Oo, marami kang trauma na kailangan mong harapin at i-heal sa sarili. Oo. Tapos nilalabas mo lang sa songwriting mo. Oo, album. Ganun. Taylor Swift, ikaw ba yan? Oo. Speaking of mga artist na nilolook up mo, sino ba yung kinagisnan mong artist na parang feeling mo may influensya sa musical journey? Ano talaga? Evidence and Ben and Ben. Ben and Ben. Ooh. Folk alternative. Gen Z ka ba? Hindi. Ay, hindi. Jazzy? Gen Z? Ah, yes po. Gen Z, oo. Pareho Apo. tayo. Akala ko jazzy. So, magbigay ng isang kanta na madalas mong kinakanta. Maliban sa songs mo. Maliban sa songs ko, well, eventually, naging version ko siya. So, may nirelease ako, pero hindi ko siya sinulat. Which is yung Nosy Balasi. Oh, bakit Yes. yun? Parang ano yan, pang wasakan. Oo. Noxy. Oo, yun yung actually, Unexpected sa'yo, ah. yes, at saka yun yung latest single ko na nilabas lately din, yung Nosy Balasi. So, Oh. parang nabigyan ako ng opportunity to revive it. Mm-mm. And na-take ng isang tao tulad ko. Talaga? Paano atake ang ginawa mo dyan para maging bagong tunog? Oh, Sinabihan mo na sana ako para makapag-ready yung eardrums ko, no? Hindi, ano siya, acoustic na talagang matapang na dark. Oh, pwede mo pa sample? Okay lang ba? Biglang no? Oo. Ay. Parang gusto ko marinig yung version eh. Oo. What? Oo. kahit one line lang. Ah, sige. Oo. Yung sa last, Sige. parang di ba parang build up siya, tapos magagalit ka. Ayan. So, parang, May gigil, may galit. sino ba sila? Oh, grabe. Parang may galit na maayos pa din. Oo. Galit with direction. Oo. Galit with direction. Gra- Hindi lang siya yung galit na kalat. Kalat, oo, grabe naman. Parang pang tawag ng tanghalan. Mga pang ano yan, yung mga pambato na kanta. Ganun yung atake mo, no? Yes. Speaking of mga competitions, sumali ka na rin ba sa mga singing competitions before? Hindi po. Hindi pa. Wala kang parang dati, hindi mo pinangarap. Nasubukan. Tinry ko pero insecure kasi ako before. So parang hindi kasi talaga ako singer. Kumbaga sessionist ako for other people. Kaya parang mas ganun na lang ginawa ko. Oo. Tugtog na lang. Tapos nung kinuha ko siya for a commercial. Parang- Balita ko nga. Ayun Oo. po. So, nung kinuha ko sa commercial, tapos doon first recording ko yun eh. Before ako nagsulat ng songs. Nagulat ako na, ay, pwede pala ako. Pwede pala, kaya mo pala. Doon mo na-discover na parang kung kaya nila, kaya ko rin. Oo, tapos, ayun, dumiret. Tapos biglang sumunod-sunod na yung commercials na kinantahan ko nun. Wow! Kasi mga malalaking kumpanya yata ito mga, di ba? Yes. Na ginawan mo ng Yes. song or jingle. Yes. Ang galing. Pagkain, ganun. Oo, pagkasikat nga yung isa, parang nagutom nga ako. Kasi kanina pa ako kumain. Oo. Tapos from then on, na-realize mo na kaya ko pala mag-solo. Yes. Oo. Tapos, nirelease mo na yung mga songs mo under Sony Music, ganyan. Mga ilang songs na ba yung nalabas mo ngayon? Sa buong career,
Siguro, Parang ang dami na. Apo. Ang dami ng hugot. Siguro 21. Oo, 21 Apo. songs. May full album ka na. Extended play na po siya. Bakit hindi, di ba? Opo. Oo. Ayan. O eto, seryosong tanong Yes. to. Ready ka na ba? Sige po. Ano mas mahirap, ang mag-move on sa heartbreak or magsulat ng happy song na hindi corny? O, pag-isipan mo yan. Matulog po. Kumain. Ano mas mahirap eh? Mas Dali lang mahirap matulog yung eh. mas mahirap yung feeling ko yung mag-move on. Mag-move on. Kasi mas madali mag-relapse kasi natatandaan mo eh. Pero yung mag-move on, future siya eh. So hindi mo pa alam kung anong pwedeng mangyari or Oo. paano mo siya i-cope. Correct, no? Kasi minsan kala nila madali lang mag-move on kapag... Unlearned skill yung move on. Tsaka minsan hindi siya linear kasi yung healing eh. Diba? Biglang may eksena mag-relapse ka alas 10 ng gabi. O kaya mag-call a friend ka, friend. Pwede ka ba dyan mag-alak? Emeline, so ito, may mga times ba na gusto mo na lang kumanta sa jeep or sa kanto para lang i-test kung may makaka-appreciate sa mga songs mo? Or ginawa mo na ba to before? Yung nagtitingin ako ng cellphone, tsaka ng speaker, tapos para i-promote mo, pwede po i-check yung speakers po. Patagtagin. Actually, simple. Actually, yung meron ako isang track, it's called Bahagi. Oo. Gusto ko ma-check yung mix. Oo. So, i-check ko yung mix sa isang store. sa isang Oo. store. Tapos, pagkita speaker sila, sabi ko, may malakas sila boombox. Oo. Boom. Splinay mo doon. Oo. Ay, maganda yun. Oo, yung check ko yung mix na. Oo. Parang, uy, wow. Lalo na sa mga malalaking stores. Oo, tapos tatanong na anong kanta to. Oo, so tatanda na nila yun. Gawin ko nga rin yan. Mag-open ako ng phone. Tapos kung nag-check lang ako, buksan ko yung Facebook page ko doon. Opo. Tapos stream nyo. Ayan. So, eto naman, for sure may mga gigs ka din paminsan-minsan or yung mga events, mga trabaho, kailangan natin ng pera. Hindi pwedeng hindi. Diba? Paano ka naman mag-recharge? Or, paano ka mag-recover after mong magtrabaho or sumulat ng isang kanta? Actually, ang galing lang. Kasi naniniwala ako na songs, ayun nga, ang songs ay para siyang, you can, as a songwriter, you can first, para for some reason na foresee mo yung future na pwede mong, so nagsulat ako ng song na, itong song na to, hindi ko siya nasulat, pero may sumulat for me na alam ko mababaon ko siya in the future, which is yung song na Bahagi. So parang yun yung single na nilabas namin through Reverb Worship na hindi ko alam na it would make sense sa upcoming season ko. So parang ganun ko na-appreciate yung nangyayari sa buhay ko na God will give you something na magagamit mo in the future na hindi mo alam na magagamit mo in the future. So nakapag-rest ako nun from songwriting, nakapag-rest ako with everything. Tapos biglang may nagbigay ng song na yun for you to sing it out, for you to live it out. So parang, yun yung rest. Kakanta ka na lang. Ayan, so kanina mo pa binabanggit yung song na yan ang Bahagi. Curious na yung mga lodi natin. Curious na rin ako marinig kung anong kantang to. So eto na mga idol ko, pakinggan natin for the very first time ang kantang Bahagi ni EJ De Perio. Are you guys ready na makinig? Kung ready na kayo, eto na nga. Play na natin to mga idol dito sa Lodi Talks, ang Bahagi ni EJ De Perio. Wait lang, take 2. Ayan. Sinuyod ang mundo, hinahanap kung ano ang bubuo sa puso kong ito. Nakiakap sa yamang di totoo, ika'y di umikit sa isang maliit na bahagi ng buhay ko. Kung magalaw man lahat ng ito, ikaw ay mananatili. Nasa puso kong ito ay bubuo at walang ibang kahati. Hanggang lang kinatatangi,
nakamit ay di may papalit sa bahagi ng pag-ibig mo. Kung magalaw man lahat ng ito, ikaw ay mananatili. Nasa puso kong ito ay bubuo at walang ibang kahati. Hanggang lagi natatangi. Kung ako sa'yo'y bahagi. Maglaw man lahat ng ito, ikaw ay mananatili. Nasa puso kong ito ay bubuo at walang ibang kahati. Hanggang lagi natatangi at hindi na mapapawi. Nung ako iyong pinili na maging iyong bahagi. Sinuyod ang mundo, ang hinanap ay natagpuan sa'yo. At ang napagtanto, maging bahagi mo ang sa'ki bubuo. 93.9 IFM, narinig ko na yan! Yan ang bahagi ni EJ De Perio. Grabe naman, it's giving. It's giving. Grabe naman the feels. Oh, ang ganda ng song, saktong-sakto sa panahon natin ngayon, umuulan. Diba? Oo. Ano ba ang mensaheng gusto mong makuha ng mga lodi nating nakikinig sa kantang to or makikinig sa kantang to? Siguro na-realize ko, ang dami kasing pwedeng gawin in the future, but na-realize ko through this song, maging part lang sa ginagawa ni God, sobrang enough na. And hindi makakompare yan sa mga material na bagay. Yun lang. Tsaka pag pinakinggan mo siya, hindi siya talagang parang, akala mo isipin mo parang siyang love song. Oo. Diba? Ganon siya. Pero may ibang mensahe pa pala siya. Actually, setting standards of how you should be loved. Like, for example, if mag-asawa kayo or if you really love someone, maging part ka lang sa ginagawa niya. Sobrang more than enough na yun kaysa sa ginagawa mo sa labas. Totoo naman din talaga, 'di ba? Kasi lahat ng bagay ay walang meaning kung hindi siya bahagi noon. Kasi siya naman yung reason ng lahat, 'di ba? Siya yung source of front natin. Sa kanya nang gagaling nagpo-flow yung love, 'di ba, sa mundo. So, ang ganda ng song na to, EJ. Invite mo silang pakinggan ito, stream sa lahat ng music platforms at i-request dito sa Idol Mo Station. Ayun guys, ako pala si EJ De Perio. Yung napakinggan nyo is called Bahagi. If you wanna listen to the full song, you can go check my Spotify, that's EJ De Perio. And make sure to follow Reverb Worship on Instagram and all social media platforms. And doon din yung mga songs ng part ng album na yun na mas pwede nyong i-stream. So yeah, EJ De Perio. Ayan, mga idol ko. Siyempre, meron ba mga upcoming events na aabangan? Invite mo sila. Ano po? Wala naman. Sa birthday mo, ganyan. Ayun, birthday ko Oo, sa po. birthday tita Tapos mo. bukas nasa ano po ako, pipila po, mag-grocery. Catch me. Ako rin po, bukas, nandun po ako sa ano. Ayun, pero mas madalas niyo ako makikita sa Instagram, sa Reels, kung nanonood kayo ng Instagram. Oo nga, mga kulit yung mga videos mo, sinilip ko kahapon eh. Ay, wag mo tignan!
Hanapin nyo lang EJ De Perio, mga idol ko, ha? Siyempre, meron ka pang gagawin ng mga songs in the future for sure, diba? Yes. So, follow nyo lang mga idol ng kanyang mga social media accounts para updated kayo at malaman yung mga susunod pang kaganapan sa buhay ni EJ at maging bahagi ng kanyang musical journey. At siyempre, for sure, ibe-bless ka pa lalo kapag pinakinggan mo yung mga songs niya kasi may hugot eh. Ang lalim eh. Parang, feeling ko kailangan mo ng pagmamahal pa. Yeah. Hindi, charot lang. So, ayun na nga mga idol ko. Maraming salamat, EJ. Thank you so much for sharing your music, for your story. At syempre, we'll be cheering you on sa mga susunod pang chapters sa buhay mo. No? We'll see you again next time. Hopefully, sa Lodi Talks ulit para sa mga bago pang kanta. At ayun nga, mga idol ko, don't forget na pakinggan yung bahagi ang kanta ni EJ De Perio na narinig mo kanina lang pero kung gusto mo pakinggan ulit kasi hindi mo masyadong narinig dahil malakas ang ingin ng ulan or kung ano man yung mga noise na gumugulo dyan, pakinggan mo ulit yan. Hanapin mo lang sa lahat ng streaming platforms ang bahagi na kanta para maging bahagi ka rin ng masayang buhay niya. Mabahagian ka ng biyaya ng mundo. Ayun na, syempre tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa radyo naman dahil ako pa rin ang iyong kasama on air, mga idol, sa programang Emotions on Air hanggang alas 4 pa. Mamaya abangan mo isang episode pa ng Lodi Talks. At kung gusto mong panoorin ito, ang episode na to, balikan mo lang sa aming Facebook page, IFM 93.9 Manila. Nakasama natin si EJ De Perio. Thank you, EJ. Hanggang sa Thank you so susunod, much. mga idol. Baka may gusto ka palang i-shoutout, pasalamatan. Wala naman. Wala na, okay na. Pero thank you, Sony Music and Reverbership, for having me. And Lodi Talk, syempre, sobrang. Thank you so much. Ayan, mamaya ulit mga Lodi ko dito pa rin sa Idol Mo Station 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yarn! IFM nga ni! Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit?